May karapatan ba ang panganay na anak na i-donate ang property na naiwan ng mga yumaong magulang without the consent of their other siblings? May kasulatan siya na pinanghahawakan na sa kanya daw ipinamana ang lupa pero hindi pa officially transferred sa pangalan niya ang property. Ayan ang katanungan ni Jeff. Naku, ayan, napa-property at succession na tayo, attorney, no? Pwede ba yun? Pwede ba yun, attorney? Parang hindi pwede, attorney. Hindi pwede kasi meron tayong tinatawag na legitim. Ibig sabihin nun, sa batas natin, hindi kasi 'to katulad sa ibang bansa, eh. Sa batas natin, yung legitim na tinatawag na bago ipamigay yung certain assets ng magulang, kinakailangan yung mga direct heirs, katulad ng mga anak at yung naiwan na asawa, ay meron muna silang makukuhang parte doon sa assets o sa property na may iwan nung yumao. So sa katulad nito, Yes. kung halimbawang may ibinigay o dinonate na property allegedly dun sa panganay na anak, hindi po pwedeng idodonate lang. Kailangan, hindi Mm. pwedeng idodonate lang sa isang anak. Kailangan lahat yan. Kailangan may consent dun sa ibang heirs. Mm. Kaya ano Tsaka siya, yung dapat dyan tinatawag na, attorney, maitanong. no? Yes, tsaka hindi kasi yung sinasabi mo, attorney, no, yung meron tayong tinatawag na legitim. Kumbaga sa Mm. kabuuan ng naiwang pagmamay-ari ng isang yumao, no, yung legitim meaning yun yung part na hindi niya pwedeng ipamigay. Laging mapupunta sa kanyang tinatawag na compulsory heirs, meaning ang mga anak Mm. at asawa, attorney, no, 'di ba? So, yung asawa laging may Yes. share, although hindi siya compulsory heir, pero yun yung hindi pwedeng ipamigay, 'di ba, attorney? So, lagi. So, kahit minsan kasi nalilito sila, attorney, no, pagsasabihin, pero may kasulatan po na lahat ay pinapamana sa akin lang po, sa panganay na anak, no? Mm. Ang ipapamana lang ay yung free portion, pero hindi ibig sabihin na wala nang share yung kapatid mo, no? Yung legitim, hindi po pwedeng Yes. ma-impair, no? At kung maipamana sa'yo, halimbawa may property na specific na ipinangalan sa'yo, tapos mai-impair o mababawasan yung legitim ng iyong mga kapatid, kailangan may portion doon na mapupunta sa iyong mga kapatid, no? So laging gano'n po Yes, siya, correct. napakataas ng pagtingin ng ating mga batas doon sa karapatan ng mga legitim, no, na hindi ma-impair. Kasi nga iniiwasan natin yun, attorney, na ay hindi makakamana yung ganitong anak unless i-disinherit po ng magulang, no? Lagi pong Yes. hindi mai-impair, yes, hindi po mai-impair yung legitim ng mga magkakapatid, no? So in the same Mm. manner, ito, no, hindi po pwedeng i-donate ng panganay na kapatid kasi sinasabi na siya ay may pinanghahawakan, no, na kasulatan, no? So i-check din Yes. po yung kasulatan na yan, attorney, kung ano ba talaga ang katotohanan sa kasulatan na yan. But nevertheless, no, hindi pa rin pwede kung wala nang matitira sa iba tapos i-donate niya yun. It cannot be. Mai-invalidate po yung kasulatan na yan kasi mai-impair po yung Correct. tinatawag na legitim ng Yes. magkakapatid. Correct. Ayun. So, Iba yung Attorney Mimi, 'di ba, sa ibang bansa, hindi siya kasi katulad sa ibang bansa like sa US. Sa US kasi wala silang tinatawag na legitim. Ibig sabihin nun, mm. kung ikaw ay may Kung kanino assets sa'yo, pwede mo ipapamana. ipamigay. Pwede mo siya ipamigay Mm. kahit kung anong kanino mong gusto ibigay yon. So, yun yung Mm. kasi baka mamaya minsan ang nakakausap nung panganay na anak o kung sino man yung kamag-anak dito, yung mas familiar doon sa batas ng ibang bansa. Pero dito sa Basa. Mm. Pilipinas, kailangan natin palaging tandaan na hindi mo basta-basta po pwedeng ipamigay ang isang assets ng namatay Mm. dahil lang Mm. gusto niya na allegedly gusto niyang ibigay or i-donate sa panganay na anak o kung Mm. kanino man.